Hello, this is Migo Music. Ito yung mga bago kong effects, mga analog pedals, mostly mga Boss yan. Pakita ko sa inyo, ito. Boss RV5 for reverb, tapos Boss DD5 500 para sa delay. Yan, dinemo ko nung Pasko yan. Tapos ito, Boss DC2W Dimension C, paborito ng lahat yan. Ayun yung narinig nyo kaninang modulation sound. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ito yung gusto kong i-discuss. Boss IR2 Amp and Cabinet Simulator. Ayan, nanginginig yung kamay ko. Pasensya na. Mamaya dadaanan natin yan. Ito yung tunog niya kapag walang... ito muna yung tunog niya kapag may amp. Ayan. Ito, yung overdrive ko, Blues Driver. Boss din yan. Ito naman yung tunog kapag walang amp. Off. Ayan. Diba? Tunog siya, tunog supot. Ay, hindi pala, wag pala supot. Tunog punit. Parang, ba yun? Parang punde yung tunog niya, So, ayun. Bakit nga ba tayo nag-ampless na ngayon? Ampless yung tawag sa ganitong system Kasi hindi na tayo gumagamit ng mga ganyan, mga nasa likod ko, mga solid state na amp, mga physical na amp. Siguro yung pinaka-obvious na reason, number one, modernization or innovation. Kasi na ngayon sobrang meticuloso na ng mga guitar player ngayon. Sobrang strict na nila, tsaka choosy sa tone. Kaya gusto nila kung ano yung tunog nila kung ano yung tunog nila sa nagpa-practice sila, gusto nila parehas dun sa venue o kung saan man sila nagigig. Kaya ayan, kasi kaya din talaga i-replicate yung mga tunog ng mga ganyan. Kaya na i-replicate ng mga amp in a box. Naalala ko tuloy yung isang meme, yung the future is now, old man. Ayan, ito na ngayon yung future. Tapos second reason, affordability. Kasi yung mga ganito, kalahati na ng presyo ng mga nasa likod ko, yung mga physical amp, depende. Pero mas mura talaga. Although itong Boss IR2, masasabi kong may mga mas cheaper pa na ibang amp and cab simulator sa ibang brand. Pero Boss kasi ito alam niyo na, pag Boss, subok na yung quality. Tsaka jam pack to mamaya papakita ko sa inyo. Marami kang pagpipilian dyan Tsaka marami na rin talaga ngayon mga bedroom musicians, yung mga nagko-cover, mga gumagawa ng content as upload sa social media. So kapag may ganito sila, mas madali nga naman 'yon. Mura pa. Kapag ganyan, rekta na. Na lang, konting tweak na lang. Pwede ka nga dito na lang mag-tweak tapos sobrang raw na lang sa interface. Anyway, yun lang. Pangatlo, convenience. Nakwento nga sa akin ng teacher ko, si Ron Ibanez. Sa ibang bansa, pagtapos ng day job, 'di ba? Tapos lalagari pa, tutugtog pa gabi sa mga gig. Dala-dala mo, gitara mo, effects mo, yung mga gamit mo sa trabaho kanina. Hindi naman lahat ng musician may kotse o may motor. Siguro 80% doon, hindi ako sure sa statistics ko. Siguro karamihan doon nagko-commute lang, Malas mo pa pagdating mo doon sa gig, baka walang amp, baka lang, yung mixer lang na ganyan. Kaya mabuti may dala ka. May mga maliliit na ganito Pwede mong ibulsa lang o lagay mo lang sa bag mo. Swerte ka pag may ganun ka kasi sure ka sa tunog mo. Yun. May ganun talaga na may sarili kang ganito. Ayan Boss IR2. Sige, dadaanan natin yung mga yung mga amp selection. Ayan Yan. Ayan yung ginagamit ko ngayon, twin combo. Ayan yung paborito ko Yung tunog na narinig nyo kanina, twin combo yung amp na yan. Siguro yung nire-replicate niya na amp yung... Ay, wag pala tayo magbanggit ng ibang brand, Basta, ayun. Ito, parinig natin to. Ayan yung tunog ng clean, Tapos ito, tweed. Maliit lang yung sulat pero mukhang nababasa naman yata. Ayan, yan, diamond.
Ito yung tunog ng diamond. Tapos yun, bibilisan ko na. Hindi ko paparinig lahat Crunch. Ayun, tapos ito, Brit. Alam niyo na kung ano yung Brit na yan. High gain. Tapos, SDLN. Ano yan, yung sold down. Tapos, brown. Ayan, moded. Tsaka, RF higher. Ano yan, yung rectifier. Ayun lang. Maraming salamat yung Pangko Music sa mga sumusuporta sa Miko Music. Thank you. Check nyo yan, Boss IR2.